Welcome po mga kakwek, ko lingkod Jonathan TV Mix Vlogs nagbabalik, no? So good morning po sa ating lahat po mga kakwek. Kumusta po kayo? So ang topic natin po today po mga kakwek na ang masturbation ba ay isang malaking kasalan o mortal sin, no? So yung ang ating topic po natin po today po mga kakwek. So ang sabi din nila, no, kapag hindi daw nag-masturbation daw ay magkasakit daw ang isang tao. Gaano ba ito katotoo po mga kakwek? Ano ang sabi ng Biblia patungkol po dito po mga kakwek? So napakaganda ang ating topic natin po today po mga kakwek. So bago ang lahat, pasok mo na intro. So wag na natin patagalin po mga kakuya, no? Simulan na po natin po mga kakuya. Ayon dito sa Catechism ng Catholic Church paragraph, no, sa Catechism natin 2352, no? Ito po ang ating mababasa. Ang masturbation ay isang matinding pagkakasala laban sa kabutihan ng sexualidad. Ngunit ang pananagutan sa moralidad ay maaaring mapagaan kung may mga psychological o social factors, no? Tulad ng addiction, habits, emotional o immaturity, no? So yan po ang ibig sabihin ng ating sabi ng ating catechism. Kaya nga maging mortal sin ba ito agad, no? Kaya nga maging mortal sin ba ito agad kasi napakabigat ang mortal sin po mga kakuya, no? Sapat na yan para mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy, no? Oo, ang masturbation ay objectively, no, isang mortal sin, no? So talagang isang malaking kasalan, mortal sin talaga pong makakuya. Ngunit, kailangan din matupad ang tatlong kondisyon ng mortal sin. So, bago siya maging grave sin, siya po malaking kasalanan, grave sin, no? Paano siya ang grave sin para maging mortal sin? Dapat alam mo itong tatlo para maging pasok siya sa mortal sin. So, ano ang sabi natin Catechism sa tatlong kondisyon sa mortal sin? Sa Catechism ng Catholic Church paragraph 1857 hanggang sa 1859. Ito po ang ating mababasa. Tatlong dahilan para tatlong kondisyon para magpasok sa maging mortal sin. Una, grave matter, no? Malubhang kasalanan. Yan pong ibig sabihin ng grave matter, malubhang kasalanan o masturbation. Pasok sa dito po mga kakuya, no? So ang ikalawa, full knowledge, no? Alam mong mali ito. So alam mong mali ito, ginagawa pa rin natin, no? So full knowledge ang tawag doon. Ikatlo, full consent, no? Full consent, malaya at kusa mong ginagawa, no? So yan po ang ibig sabihin po niyang tatlo na po mga kakuya. Grave matter, full knowledge, no? Full consent po mga kakuya, no? So talaga yan po ang tatlo na yan. Katulad sa amin, nagpapahayag kami ng salita ng Diyos, no? So ginagawa pa rin namin yan, no? Yung masturbation na yan, yan pasok talaga po mga kakuya, mortal sin po yan, no? Mortal sin, no? Katulad sa amin na alam na namin na yan ay malubhang grave matter yan, malubhang kasalanan yan, no? Tas ginagawa pa namin, mayroon na kaming full knowledge kasi alam namin Bible verse, turo ng simbahan, tas ginawa namin ayon sa aming kagustuhan dahil siyempre nag-iinit tayo minsan, no? Kailangan talaga dito pagpipigil at panalangin araw-araw po mga kakuya para hindi po tayo matukso, no? So kaya kailangan natin ng araw-araw na panalangin. So pero paano kung addiction na ang isang tao? Yan ang malaking question mark po mga kakuya. Paano naging addiction na ang isang tao? No, ang isang tao ay may matinding addiction o emotional o psychological pressure, no? So no, nababawasan ang kanyang full consent, no? So ito sa ayon sa Catechism ng Catholic Church 2352, no? Kaya maaring hindi ito ganap na mortal sin sa isang pagkakataon kundi venial sin o kasalanang magaan, no? Kasalanang magaan, venial sin, no? Kasalanang magaan, ngunit hindi ito dahilan para ipagpatuloy. So talagang venial sin lang daw kung kaya maaaring hindi ito ganap na mortal sin, no? So sa mga ganitong pagkakataon, no? So meron siyang emotional, psychological pressure, no? Sang addiction. So venial sin, no? So yan po ang sabi ng ating Catechism sa 2352, no? So ano ang dapat nating gawin? Ito yung good news po mga kakuya, no? Wag po tayong ma-pressure sa ating sarili, wag po tayong magmadali, no? So ano ang dapat nating gawin? Ito yung good news po mga kakuya para sa mga may addiction ng masturbation. Tigilan na po natin yan po mga kakuya dahil nga yan ay talagang mortal sin talaga po mga kakuya. Talagang ang ating pagkaputli, no? Dapat labanan talaga natin mga kakuya sapagkat ang Diyos ay talagang
talagang ang Diyos ay nasasaktan dahil sa ating mga kasalanan na araw-araw nating ginagawa. No, anong dapat nating gawin bilang mga tao na anak ng Diyos? Una, kumpisal, no, sabihin sa pari, lalo na kung paulit-ulit ito. No, ikumpisal, huwag kayong matakot po mga kakuya, ikumpisal, no? So mayroong nagsasabi, bakit ako pa Brad, palagi ako nangungumpisal, no? Palagi naman ako nagkasala din. Mas maganda pa siguro hindi na ako mangumpisal dahil nga paulit-ulit ako nagkasala. Para bang sinabi dito, ito yung sagot natin, para bang sinasabi niya na huwag ka na rin maligo dahil araw-araw ka rin nadumihan. So kailangan natin ng kumpisal po mga kuya, kahit paulit-ulit man yan, at sa dandahan matutulungan tayo ng grasya at samahan natin ng prayer life. Yung iba nangumpisal nga pero wala namang prayer life, no, hindi siya tugma. Kailangan ikumpisal at meron tayong habit na prayer life po mga kakuya, yung meditation, no, araw-araw, at meron tayong devotion sa mahal na rosaryo, lalo na po sa mahal na birhen. Ikalawa, baguhin ang lifestyle, no, baguhin daw natin ang lifestyle, iwasan ang mga tukso, porn o pag-iisa, no? So iwasan talaga ang tukso. Kung ang natutukso ka sa cellphone, dapat may oras ka na maaga ka ng ipadlock mo yung cellphone mo para hindi mo na makuha. Hindi kaya kung nanonood ka ng mga cellphone, habit mo ng cellphone, magtanim-tanim ka sa, palitan mo ng ibang habits na nagpapalay sa, o di kaya magbasa ka ng Biblia, imbes na cellphone, Biblia ang hawakan mo. So ibig sabihin, baguhin ang lifestyle, no, iwasan ang tukso, porn, para makaiwas po tayo mga kakuya. Ang ikatlo, dasal at tulong ng grasya, hingin kay Kristo ang lakas. So kaya nga sabi ko kayong mga kakuya, no, so nangumpisal nga siya, no, talaga sumikap siya ng umpisal pero wala naman siyang prayer life, no. So dito, pasok dito ang dasal at tulong ng grasya. Hingin natin ang tulong sa Diyos, habag at grasya po para para malabanan natin, no. So kaya nga ang demonyo, ang diablo, so 24 oras po yan po mga kakuya na paulit-ulit tayong tinutokso, kasi ang diablo hindi niya mababasa ang ating isipan, no. Bumabase yan sa ating mga gawa. Ito palang gusto ni Pulano, ito palang gusto niya. So ito yung tukso ko, no, gagamitin ko para sa kanya. Kaya nga hindi tayo makawala diyan sa addiction yan, dahil nga ang diablo paulit-ulit talaga niya yan ipapakita sa atin para matukso tayo, kasi nga yun na yung naging habit natin, no. Tandaan natin, ang diablo hindi niya kaya basahin ang ating isip kundi ang Diyos lamang. So bumabase lang ang diablo sa mga tukso niyan sa ating mga gawa, no, sa ating mga gawa. Kaya nga diyan tayo naiipit palagi, no. So kailangan natin ng prayer, no, dasal at tulong ng grasya. Hingin natin kay Kristo ang lakas, no, lalo na po sa mahal na birhen, at palitan din natin na magkaroon sana tayo ng debosyon ng mahal na rosaryo. Ang pang-apat, seek support, spiritual direction, accountability partner, no. Kailangan na may spiritual direction tayo, no. Kailangan may support sa pamilya, no, may support, at humingi din tayo ng support sa ating mga kaparian. Kaya isang number one din yan, yung kumpisal nga, hingi natin sa pari, no, ano ang kanyang mapapayo, no, at kailangan hingin natin ang support sa ating pamilya, kaibigan, no. So wag tayong mahiya, no, humingi ng support patungkol dito po mga kakuya, no, lalo na po kung may asawa ka, no, at sabihin mo na kaya nakakalungkot din kahit mga may asawa na nagka-masturbation pa rin kahit may mga asawa. Yan talaga ang sabi ng mga santo nga daw natin, ang mas maraming napunta sa impyerno, itong yung kaulag, no, yung itong tukso sa laman, yan ang mas marami daw ang napunta sa impyerno po mga. Kaya iwasan natin po mga kakuya, na napakadelikado kapag meron tayong ganito po mga kakuya, no. So talagang napakadelikado, no po mga kakuya, na talagang iwasan na natin, no. Kailangan natin ng gabay, prayer life po mga kakuya, para makaiwas tayo sa mga tukso na katulad nito. So anong sabi ng Biblia po mga kakuya? Dito na po tayo. Anong sabi ng Biblia patungkol dito, no? So talagang pasagutin din natin ang Biblia. Kung ano pagsabi ng Biblia, ano bang sagot na para patunayan natin ang sinasabi natin dito na biblical ba ito, no? Ayon dito sa Matthew 5 verse 28, ito po ang ating mababasa. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na mayroong pagnanasa ay nagkasala na sa kanyang puso. So grabe po mga kakuya, no? Ayon pa yan sa Matthew 5 verse 28, no? So ang masturbation ay karaniwang kasama ang malaswang imahinasyon o pornografiya, no? Kaya ito ay kasalanan ng kalaswaan sa isipan,
kahit walang sexual na sex, no? So talagang sa isipan pala, tumingin pa lang, nagkasala na tayo. Kaya maging venial sin, maging ano yan, kung may gagawin natin yan, doon na papasok po mga kuya na nagkasalan tayo kapag gumawa natin yung action, no? So sa ating paningin at may action na, ayan na, pasok na dyan po mga kuya. So sa tingin pa lang ay, siyempre may mata man tayo, venial sin yun. No, yan ang maliit na kasalanan. Pero kung ginawa, may action tayo dahil sa pagtingin natin, dyan na papasok ang mortal sin, lalo na kapag alam mo na yung tatlong dahilan, tatlong condition para papasok siya sa mortal sin, no? Grave matter, yung grave sin, paano maging ang grave sin para maging mortal sin? May tatlong kondisyon. So nasabi na po natin yan kanina. Dagdagan pa natin dito sa 1 Tesalonica 4 verse 3 hanggang 5, ito po ang ating mababasa. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo ay marunong magpanatili ng kanyang katawan sa kabanalan at karangalan, hindi sa pagnanasa ng pita na gaya ng mga hintil na hindi nagkakakilala sa Diyos. So napakaganda ito sa 1 Tesalonica 4 verse 3 hanggang 5 po mga kakuya, no? Dito malinaw na ang kabanalan at kontrol sa laman ang gusto ng Diyos. Ito yung gusto kasi ng Diyos po mga para sa atin. Kontrol sa laman ang yan, at dito malinaw ng kabanalan at kontrol sa laman na ang gusto ng Diyos talaga para sa atin, no? So ang self gratification, ito yung tinatawag na masturbation, ay kabaliktaran ng self control, lalo na kung driven by lust, no? So talagang gusto talaga ng Diyos para sa ating kabanalan at control sa laman ang gusto talaga ng Diyos po mga kakuya, no? So take note po yan, ayon po yan dito sa ating nabasa sa 1 Tesalonica 4 verse 3 hanggang 5, no? So biblical po. Sa 1 Corinto naman, daggan pa natin. O sa 1 Corinto 6 verse 18 hanggang 20, ito po ang ating mababasa. Tumakas kayo sa pakikiapid, no? Tumakas daw tayo sa pakikiapid. Ang lahat ng ibang kasalanan ay ginawa ng tao sa labas ng kanyang katawan, sa labas sa ating katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nakakasala laban sa kanyang sariling katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal ng Espiritu na nasa inyo? So ang ating katawan daw ay templo talaga ng Diyos po yan mga kakuya. Kaya nga mali yung mga okay lang yan brand, masturbation para sa aking laman naman kagusa. Hindi po, no, wrong context po yun. Yan ay pananaw ng makamundo, pero hindi yan pananaw sa atin na para sa atin sa Diyos po mga kakuya. Kaya nga delikado, kaya nga mag-aral tayo ng husto, lalo na po sa Biblia katulad nito. No, magamat ang masturbation ay hindi partikular na nabanggit, ito ay naugnay sa sexual na kasalanan at ang ating katawan ay dapat igalang bilang templo ng Diyos. So napaka-blessed talaga tayo makakuya dahil nga tayo ay sobrang mahal tayo ng Diyos, dahil isipin mo nga ang ating katawan ay templo ng Diyos po mga kakuya. Kaya huwag natin yan sirain lang, no? Yung naglalagay ng mga tattoo, no? So templo ng Diyos yan. Mga kakuya, maglagay ka ng tattoo at dumidumihan mo yung katawan mo. Huwag, nagkasala po tayo dyan po mga kakuya sa Diyos. Sa Galatia 5 verse 19 hanggang 21, ito po ang ating mababasa. Ang mga gawa ng laman ay hayag. Ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, at ang mga katulad nito na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So napakaganda ang sinasabi ito sa Galatia 5 verse 19 hanggang 21. Ang karumihan, uncleanness, no? Ang cleanness at kahalayan, ito yung tinatawag na lasciviousness. Ano daw? Lasciviousness, no? So ito ang mga uri ng kasalanang kaugnay ng masturbation, lalo na kung naugnay sa porn, fantasya o pagkagumon, no? Pagkagumon. So talagang napakaganda ang ating topic natin for today po mga kakuya. Nagdadala sa atin ng babala patungkol po sa ating katawan, no? Ito ang katawan natin, isipin natin ay yan ay templo ng Diyos. Tandaan po natin po mga kakuya, hindi na nag-iisa, no, sa laban. Maraming gustong lumaya rito, no? So maraming gustong lumaya rito po mga kakuya. Ikalawa, may awa ang Diyos na nagbibigay siya ng lakas para makaahon tayo dito. Ikatlo, ang layunin ay hindi lang tumigil kundi magiging malinis sa ating
puso, no? So yan po ang totoo po, mga kakuya. So tandaan natin, biblical, no? So talagang tumingin pa lang tayo, nagkasala na tayo po, mga kakuya, no? So kung venial sin, tingin pa lang sa may venial, maliit na kasalan, tumingin pa lang, magkasalan tayo. Pero kung may action, nag-masturbate na tayo, ang grave sin napupunta na sa mortal sin, no? Kapag may tatlo ng condition na alam na natin, na nasabi na natin kanina po, mga kakuya, no? So yan po yun, grave matter, full knowledge, at full conscience, no? Yan po yung tatlo na yan, no? So doon na tayo mapasok ang mortal sin. So maraming mga kakaiba, sagutin din natin ito, mga kakuya. Nagkakasakit man tayo kapag hindi daw sila maka-masturbation. Naiipon daw yung doon sa ating yung cells, yung egg cells yung cells natin. Naiipon daw kaya nagkakasakit na yun to. Ang sagot, hindi ito totoo. So yan ay pananaw lamang ng tao sa mga pananaw ng mga taong patuloy nagkakasala, no? So talagang walang alam, no, salita ng Diyos. Yan po yung pananaw ng tao, hindi yan pananaw ng ating Diyos o sa ating science. So bakit hindi natin sagutin ang ating siyensya? Kung ito ba ay nakakasama? Hindi ito totoo, nakakasakit ka kapag hindi ka magka-masturbate, no? Kasi marami din akong napanood sa mga social media, lalo na po nagko-content about dito po, mga kuya, yung mga ganito. So huwag kayong maniwala doon, hindi po yung totoo na magkasakit po tayo po, mga kuya. Anong sinasabi ng siyensya at medisina? Ito tanungin natin, dahil sila dito naman ay expert pagdating dito. Una, normal ang walang masturbation, walang masamang epekto, no? Walang masamang epekto sa katawan kung hindi nagmamasturbate, lalo na kung may self-control ka. Tayo may self-control. Ikalawa, maraming lalaki at babae sa buong mundo na nabubuhay sa malusog, masaya at ganap kahit hindi nagmamasturbate, no? So ang katlo, sa katunayan, ang pag-iwas sa masturbation ay mas positibong epekto sa mas maganda pa nga daw, umiwas. Ano daw ang apat na binigay? Mental clarity. Ikalawa, disiplina sa sarili. Ang ikatlo, spiritual growth. Nag-spiritual growth tayo. Ang panghuli, relasyon sa Diyos at kapwa. Mas maganda po pala kapag pag-iwas sa masturbation ay may positibong epekto pala. Yan pala ang tunay, hindi yung nakakasakit po tayo po, mga kaya. Maling turo po yun, na yan ang turo sa mga taong na namumuhay pa rin sa makasalanan, no? So ang mga maling paniwala, ito ay myths tungkol sa masturbation, no? So pagkakabararaw ng similya ang katotohanan, hindi ito totoo, kusang nilinis ng katawan, no? Ano pa, magkasakit daw kapag hindi nilabas, hindi totoo, walang scientific basis ito na sinasabi, di ba? Magbabara daw ang testosterone mo, magbabara daw. Mali. Sa katunayan, pag-iwas ay nakakapagtaas ng focus at energy. So napakaganda. Ang panguli, pang-relax daw ito. Yun ang sinasabi natin kanina po, mga. Pwede, pero maraming mas malinis at epektibong paraan, ehersisyo, dasal, music, social bonding. So pagbabasa din ng Biblia, nakikinig ka ng mga music na instrumental na pang-worship, no? Nagpang-relax yan. Yan ang ginagawa ko. No, so lahat ng ito ay mali, haka-haka lang ito. Yan ay gawa-gawa lamang ng isang tao na namumuhay pa rin sa makasalanang mundo, no? So saan galing ang ideyang kailangan ito? So dito na, media, porn industry, pinapalaganap nila para gamitin ang tao bilang consumer, no? So saan daw galing? Media, porn industry, no? Para ang yung tao gamitin sa kanila. Ay, kung wala namang manood din sa kanila, ay wala silang kita, no? Parang negosyo lang din yan, mga kakuya. Pero yan ay parang sugal din yan, nagpo-promote ka pero nakakasira din yan. Katulad din ito po, mga kuya, masturbation, no? Ikalawa, kasamaan ng mundo. Gusto itali ang tao sa instant pleasure, no? Kasamaan ng mundo. Yan ang kasamaan ng mundo po, mga kuya. Yan ang sinasabi natin. Yan ay ginagamit din mga fallen angel para lalo din tayo nakasala sa Diyos, napalayo tayo sa Diyos. Ang ikatlo, sariling katawan. Dahil sa pagkasanay o addiction, parang kailangan pero hindi na totoo, no? Hindi na totoo daw, no? So na yan po ang anong sabi ng Biblia dito po, mga kuya? So tinanong natin siyensya o medisina, no? Ano naman sabi ng Biblia patungkol dito? Hindi lamang sa tinapay, itong sabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos.
Hindi lang daw nabubuhay ang tao sa sa tinapay, nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Saan natin mababasa? Sa Matthew 4 verse 4, no? Napakaganda, no? So ang bunga ng espiritu ay pagpipigil sa sarili. Galatia naman, mababasa natin sa Galatia 5 verse 22 hanggang 23. Ang kaligayahang ibinigay ng Diyos ay mas malalim kaysa pansamantalang aliw ng laman. So, ibig sabihin, pansamantala lang yung pala po mga kuya, ang ginagawa ng masturbation, mas lalo't patuloy tayo nagkasala. Pero, ang ibinibigay ng Diyos pala, mas malalim kaysa pansamantalang aliw ng laman. So, yan po ang sabi po mga kakuya, no? So, hindi ka magkasakit kung hindi ka makamasturbate. Ulitin ko, no? Mas magiging malakas, malinaw ang isipan at malinis ang budhi kung ikaw ay magpipigil. So, napakaganda po mga kuya. Sa tulong ng dasal, disiplina at biyaya ng Diyos, makakaya mo ang lahat ng itong tukso na dumarating sa atin. So muli, maraming salamat at God bless po mga kakuya. Cares, Confession, Adoration, Rosary, Eucharist, ang Sacramentals po mga kakuya. So napakaganda ang ating topic natin for today po mga kakuya, na sana like and share para mas marami pang maabot ang ating YouTube channel, no? So mga kakuya, no, na talagang ito naman talaga nagbibigay tayo ng basic catechism lang ito po mga kakuya, na mortal sin ba ang masturbation? O ito ba ay kapag ginawa natin ay nagkakasakit ba tayo? So pinapatunayan natin, no, sa Biblia, turo ng ating simbahan, no, at gamit din ng siyensya at medisina. So lahat ng iyon ay haka-haka lang, hindi magkasakit isang tao kapag hindi nag-masturbate. Bagkus ito ay nagbibigay pa na mas malalim na pagpapala mula sa Diyos kapag tayo ay nagpipigil. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Pro Dio et Iglesia po mga kakuya, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless at ingat mo kayo palagi.